Sa ibang balita, 7 umano'y sangkot sa illegal na online gambling operations, timbog sa magkakahiwalay na raid sa Quezon City. Ang isa sa mga naaresto, dating STL agent. Ayon sa PCSO, ang mga ganitong illegal na gawain ay nakakaapekto sa paghatid ng tulong sa mga Pilipino. Si Bel Custodio sa sentro ng balita. Ano po pinangahawakan yung papeles? Wala pa po. Di ba? Di ba? Wala po kayo mag-operate. Sir, makisuyo na lang po. Aminado rin sila, wala silang papel. Huli sa akto ang babaeng ito habang nagpapataya sa kanyang outlet sa Quezon City kagabi. Ang naturang babae, dati palang small town lottery agent. Kabilang siya sa mga naaresto dahil sa operasyon ng illegal online gambling sa ikinasang magkakahiwalay na raid sa Republic Avenue, Luzon Avenue at Batasan Hills sa Quezon City. Batay sa investigasyon, may license to operate ang suspect pero napaso na ito nitong Hulyo. Hindi ito naging hadlang sa suspect at itinuloy pa rin ang pagpapataya. Nakarating ito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Agency o CICC ng DICT. 2 buwan na minanmanan ng illegal online gambling operations at pagkatapos ito ay nagkasana ng operasyon ng Quezon City Police District Station 14, katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. This started online kasi nung nag-meeting po kami with the PCSO, yun ang naging concern nila na merong sa isang social media app na merong QC Lotto. So from there, may mga nakalagay dun sa messages nila na nagpapataya sila sa Quezon City even if alam naman po ng PCSO na wala na pong license. 4 sa mga suspect ay iniharap sa media habang nasa kustudiyan ng Batasan Hills Police ang 3 iba pa. Narecover sa kanila ang bulto ng mga listahan na gamit sa illegal na operasyon, mobile devices at isang point of sale machine o POS. Yung mga nakikita nyo yung POS, yung mga cellphone na yan, they would undergo digital forensic investigation pa ho. Kasi ang alam ho namin at sa pagkaka-imbestiga ho natin, dito ho yung mga tayaan, dito yung mga malalaking tayaan. Ito yung mga, sabi ko binibigtime na rin mga maliliit, pero may mga malaki ring tayaan na nangyari online and using the POS. Depensa ng isa sa mga suspect. Hindi po kami nanluloko ng tao kasi kami po tauhan. Pag meron kaming, pag tumaya sila, meron kami binibigay na resibo. Pag tumama, ibibigay namin. Pag hindi namin kaya, kuha kami sa opisina. Tauhan lang po kami, porsyentuhan lang po kami, nagtatrabaho lang po kami. Ganun lang po. Ang liit lang ng porsyento namin. This revenue, ibibigay natin sa charity. So, kung may mawawalang mga revenue na papasok dapat sa kaban ng bayan, at ito po ay magiging losses din po sa mga taong nangangailangan po ng tulong. Pagtitiyak ng DICT, patuloy ang pinaigting na aksyon ng gobyerno laban sa mga iligal na pasugalan online. Yung DICT kasi, napag-utusan na po kami ng Presidente. Linisin namin lahat ng iligal na aktibidades sa internet. Online illegal gambling, illegal selling of products, illegal services, lahat po ng illegal sa internet. Kaya po yung mga publiko, sinasabihan na namin kayo, huwag nyo nang subukan magkalakal ng illegal sa internet at mahuhuli po kayo ng CICC. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng House Committee on Appropriations ang panukalang pagpapataas ng budget allocation sa CICC para sa pagpapaigting ng kakayahan na ahensya na babantayan at labanan ang mga iligal na aktibidad online. One of the things that I was discussing with Executive Director Paraiso is the possibility of adding subpoena powers at the very least to the CICC. Because we want to strengthen their ability to stop illegal operations like this. Patong-patong na reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Operation Without License at illegal numbers game ang kakaharapin ng mga suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.